nakaabot si natin. Mahayo na talaga sister natin, brother, hindi na natin kayang pigilan yan. Siyempre, magmo-moderator na. Nakakatuwa, ano, nasabi nga natin. Siyempre, nagsusumikap din siya para sa kanyang pamilya. Amen. Mayroon pa ba tayong pagdududa kay Lord? Lubos na. Kasi yung pagdududa na ito talagang doon to, Nanalig natin. hindi, dumarating talaga sa buhay natin yung pagdududa lalo kung sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Pero sabi nga natin, kung ang ugat na yan ng putang ay salabat na, talagang hindi ka talaga maano. Na Hindi ka na mayayanig. sa isang tawag mo lang talaga, ay talagang mabilis pa sa kidlat Amen. na dumarating yung Amen. habag at tulong ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Sa ating pagbasa, tandaan natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paborito ni Sister Jenny itong verse na ito. Nawa, sabi nga natin yung habag ng Diyos, ngayon ang kailangan ng ating kapatid. Amen? Sinasabi natin, walang imposible sa Diyos. Lahat ay pwedeng mangyari kapag ito'y hiningin mo. Amen? Kaya nga, ang maibigin sa ilaw, ang sumasampalataya sa Diyos, ay lumalapit sa Diyos. Lahat tayo lumalapit sa Kanya. Amen? Na tayong lahat ay hindi bibigyan ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nga, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak sa atin dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen? Nasabi natin, walang pagdududa. Nasabi nga natin, kapag ang isang magulang na nagmamahal sa kanyang anak, kailangan mo pa bang kahirapan ang anak bago mo bigyan? Diba? Sabi nga natin, talagang update yon na isang salita lang, hindi na kailangan paabahin pa o kaya luluha pa yung anak mo bago mo tulungan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Amen. Ganyan kabuti si Amang Yahweh sa kanyang mga anak na nananalig at nananatili sa Kanya. Kaya nga, sabi ko nga palagi, paulit-ulit, doon sa mga pagsubok yan, mo ipapakita ang tunay mong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Amen? Sabi natin lahat ng ito, sabi natin, pinahintulutan na sa atin dahil nagkakaroon na tayo ng pananalig at pananampalataya sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin si Amang Yahweh. Maraming palakpak! Kailangan daw maraming palakpak, sabi ng ating Panginoon. Hindi ko siya nagsasawa na magsalita sa atin na marami at palaging palakpak. Dahil napakahalaga ang mga palakpak na ito. Dahil sabi nga natin, dito natutuwa at nagagalak si Amang Yahweh sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ni Amang Yahweh. Yan. Ang ibig sabihin, ganon na lang ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nung, sabi nga natin, katulad ng magkakapatid na si Lazaro, Maria at Martha. Amen? Gayon na lang ang kanyang pag-ibig na sabi natin, nung mga oras na yon, pwede naman talaga siyang pumunta doon sa lugar na yon para, sabi natin, magsubok. Tawag nito, si Lazaro, nagkakasakit pa lang, pwede naman siyang pumunta. Pero, hinintay talaga ng ating Panginoon upang ipakita sa mga tao doon yung hiwaga at himala ng Diyos. Nasabi natin, nasaan si Lazaro? Kaya, ganun ang pag-ibig ng Diyos, amen? Na talagang, sabi nga natin, wala talagang imposible. Doon ko pinanghawakan yung kung ang patay ay kayang buhayin ng Diyos, ano pat kaya yung mga problema nating kaliliit lang, gabuti lang para sa ating Panginoon. Nasaan si Lazaro? Kaya nga, sobrang habag at awa ng ating Panginoon kay Maria. Yan. Kay Maria muna. Na talagang nahabag ang ating Panginoon kay Maria. Ganon din si Martha. Yun nga, sinasabi ko palagi. Na si Martha kahit na sa kabila kahit na Martha siya ang matawag, tawag dito, nung dumating si Jesus sa bahay nila, sa tahanan nila, na talagang siya ginagala at tinanggap niya kaagad ang ating Panginoon. Talagang, hindi talaga sa lumubay na talagang in-entertain niya talaga ang ating Panginoon. Ngunit nung siya napagod, iniwan niya rin. Ngunit si Maria, sabi natin, ay hindi talaga umalis sa ating
sa tabi ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, kung ang kapatid nilang namatay na si Lazaro, kaya nga pagdating kagad ni Jesus nung oras na yon, nasaan si Lazaro? Saan siya nakalibing? Kaya itinuro agad nila ang libingan ni Lazaro. At tinawag ng ating Panginoon ang pangalan lang. Pangalan lang. Lazaro, bumangon ka! Lazaro, bumangon ka! Narinig, sister. Narinig? Narinig ni Lazaro. Lumabas ka. Ha? Lumabas. Lumabas ka! Yan. Kaya nga, Lazaro, lumabas ka! Kaya bumangon muna, di ba? Tapos, lalabas, di ba? Yan, doon ako eh. Bumangon ka muna. Yan. Lazaro, bumangon ka! Kailangan bumangon dahil patay pa siya eh. Bumangon ka! At lumabas ka. Lumabas ba si Lazaro? Amen. Nabuhay ba siya? Amen. Nabuhay ba? Amen. Kaya tinatanong ko sa iyo, ikaw ang saksi ngayon na nabuhay si Lazaro. Amen? Nasabi nga natin, bakit kailangan may saksi? Yun palagi ang sinasabi sa atin ng ating punong lingkod, na kailangan mayroong saksi sa iyong pagpapahayag, Amen. sa iyong pagpapatotoo, dahil ganyan kabuti ang ating buhay na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Amen? Natunay nga po na sa ating paglilingkod, na nakikita natin ang mga himala at milagro na yan, kailangan mayroong saksi. Yan. Si Sister Norma ngayon ang saksi na nabuhay si Lazaro. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Doon talaga siya sa mga taong, sabi natin, na nananalig sa Kanya at sumasampalataya, nagagawa talaga siya ng himala. Amen? Marami pa nasa ating banal na aklat. Yun yan sinasabi ng ating punong lingkod, na kumuha ka sa Bible na mga ipatutoo mo, dahil yun ay nababasa nating lahat. Amen. Hindi ko pwedeng pahindian na sa akin nangyari, totoo kaya yun, wala naman kami doon. Oh, ay kung sa Bible pa ko kukuha, katulad yan, sabi niya, walang masama, sabi nga sa banal na aklat, walang masama kapag ako ang kumilos sa taong yan, akin yan. Katulad ni San Pablo, ganyang kamahal ng Diyos, amen? Si San Pablo ng mga panahon noon, taga-usig siya. Inuusig niya ang lahat na nananampalataya kay Jesus. Ha? Tagapatay. Mamamatay. Mamatay tao siya. Berdugo. Yon. Ang ibig sabihin, berdugo siya mga panahon noon. Ngunit sabi natin, ilang saglit lang sa kanyang paghahayo. Sabi natin, nung nagkaroon siya ng sa mata, nilagyan ng wing, sabi natin, narinig niya yung tinig bago yung nangyari yun. Saulo, 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 bakit mo ako inuusos? Kaya napalinga siya, di ba? Napalinga siya, ikaw tawagin nga, sister, tanghalin ka pa. Nangangabayo siya nung mga oras na yun. Narinig niya ang tinig. Kasi pag ang tinig ng Diyos, pag pinarinig sa'yo, talagang pasok sa tenga mo yun. Talagang hindi ka na talagang maghanap na kung saan galing yung tinig na yun. Suwak talaga sa tenga mo. Talagang, siguro talagang inaano niya kaagad sa tenga para hindi ka na maghanap. Sino ba yung kausap ko? Kaya nga sabi ni Saulo, palingalinga siya. Kaya nga, humingi agad siya ng tawad, di ba? Panginoon, patawarin mo ako, di ba? Ganun. Kaya nga, sa pag-uusap nila ng ating Panginoon ng mga panahon noon, biglang may puwing na mano sa mata ni Saulo. Ano yata yun kaliskis ng isda. Pagkatapos tinagabulinan siya na pumunta ka doon sa lugar na yon, at yun ay pagagalingin ka. Amen. Pinagaling ba, sister? Amen. Pangalawang pagkakataon na ikaw muli ang saksi. Pinagaling ba? Nakakita ba si Saulo? Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Nakakita siya, ganyan kamahal ng Diyos ang tao. Kaya nga, huwag na tayong mag-aalinlangan talaga sa Kanya. Kaya nga, sabi ko nga, paulit-ulit ko itong sinasabi, doon sa mga pagsubok ka pupunteryahin ng ating Panginoon. Tingnan ko nga, testingin ko nga, Sister Mel, kung talagang mahal pa rin niya ako. Alam mo naman yan, Lord, di ba? Ganun man tayo. Kahit hindi mo nga raw yan sasabihin na mahal na mahal kita, alam ng Diyos ang kalooban natin. Amen. Gawin mo na lang ang mabuti sa iyong kapwa. Yun na yun. Kaya nga, huwag na tayong lumayo. Yun na yun. Sa kapwa nga eh. Hindi kay Kristo, hindi kay Amang Yahweh, dahil hindi naman natin sila nakakasalamuha. Present sa mga tao yun gagamitin.
Kaya nga sabi natin, napakabuti talaga ng Diyos dahil hindi tayo pinababayaan. Alam mo kahapon, so struggle talaga ang Sister Nel. Kaya kagabi, damang-dama ko yung katamlayan ng katawan ko. Pero sabi natin, hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Automatic, nangyari. Sabi nga natin, kailangan yung may bagay na gano'n, Lord. Sa'yo ko ipinamamahala yung mga oras na ito, ang kailangan ko. Ano naman yung problema mo, Sister Nel? Hindi sa financial na naman. Ay, doon ako mahina eh. Kaya nga sabi natin, kung ipinapatotoo natin ang mga nangyayari sa buhay natin, magkakaroon din ng pananalig ang ating mga kapatid. Wala naman akong ginawa. Pumasok na ako sa kwarto at nagdasal lang ako. Si Mama Mary kanina yung mensahe. Yun na yun ang pagkasalit-salita sa akin. Ang lahat ng inyong pangangailangan ay tutulungan po kayo. Si Mama Mary ang nagluluhog mismo kay Amang Yahweh na talagang update yun. Kaya nga, talagang sa totoo lang, sabi nga natin, sa bawat pangyayari sa buhay natin, kung tayo'y nananalig sa ating Panginoon. At ba't nga, sabi nga natin, ano pa ba ang ating kailangan na hindi ibinigay ng Diyos? Kaya nga lahat yun ay binigay sa atin. Kaya nga, sabi natin, napakabuti ng Diyos. Kaya nga tayo naglilingkod na ganito. Ganyan katindi ang ating paglilingkod. Kaya nga, gawin na natin yung pinaka-the best na ginagawa natin sa ating Panginoon. Hindi na yung puro salita, gawin mo na lang. Dahil ito yung pinaka-the best na gagawin natin. Mismo ang sabi ng ating Panginoon, kapag ginawa mo yan sa iyong kapwa, sa akin mo yun ginawa. Reflect agad sa kanya. Kaya nga, ang lahat ng mga ginagawa natin ito, sabi natin, talagang hindi na ito biro. Sabi natin, ginagamit niya lang ang ating punong lingkod. Praise the Lord talaga. At nandiyan pa siya, malakas. Na sabi natin, 63 na rin si brother. Nagsimula sa 20, ilang taon na si brother, 27 yata. Batang-bata pa. Kaya nga, sabi natin pasalamat tayo at mayroon ka. Kumpilyo ko, 19 years old. Kaya nga. Itong bata pa si brother. Ang ibig sabihin, inuna niya kasi ang paglilingkod sa ating Panginoon. Inuna niyang minahal ang ating Panginoon. Kaya nga, pambira lang yun, di ba? Ako, minahal ko ang Panginoon, ngayon na talaga. Kaya nga, hindi pa huli, di ba, me? Kaya si Mami, dahil naman yung mga pagpapala na dumarating. Para dyan na rin ako muhugot sa inyong mga sharing na talagang hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nananalig sa Kanya, ang sumasampalataya sa Kanya. Sabi nga natin, kaya nga, sabi ko nga, kung pwede ko talagang ilabas sa puso ko yung doon sa mga pagsubok talaga yan, dumarating sa atin yung kailangan panghawakan mo talaga ang pangako ng Diyos sa pagsubok. Hindi doon sa mga masasayang tagpo, kundi doon sa mga kalungkutan, sa kapighatian. Sabi natin, kapag namimighati ka na, tawagin mo lang siya. Sa disyerto. Ibibigay ba? Ibinigay ba? Amen. Kaya nga, parang walang anuman. Di dumating yung apo ko. Tapos ang problema, mayroon talagang anghel na pinapadala ang Diyos. Yun talaga yun. Diba? Ang saksi ko si sister natin. Kaya natin nga ako umihingi eh. Diba? Ang ibig sabihin, may buhay na saksi na kailangan ni Sister Mel na oras na yun. Oh, diba? Wala na ako magawa. May isang tao na ako sinabi, wala. Reject. Hindi kay ama ako manghingi. Pinadala niya ang anghel niya. Nalutas ba? Parang ganyan lang kadali. No, sabi ko nga, paano ko ba yun ilagay sa pananampalataya ng bawat isa? Maliban lang na kayo rin ay manalig at magtiwala sa Kanya. Maliban lang na ikaw ay magtiwala sa Kanya. Kaya nga wala naman tayo itong pinagkakatiwalaan. Huwag kayo magtiwala sa akin. Magbuhay pa rin si Sister Mel. May kahinaan pa rin. Pag-amin siyang paglaya. Amen? Tao tayo, amen? Nasabi nga ni brother, walang masama na ikaw ay maghina, ngunit ikaw ay palalakasin. Ngunit, ano ang gagawin mo? Tawagin mo siya. Huwag mong kalilimutan ang ating Panginoon. Check yun! Nagawa ka ng himala? Amen. Hallelujah! 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 Kaya sa Hallelujah! bawat itinatagda ng Hallelujah! Diyos, Hallelujah! lahat lamang ninyo ay sundin. Hallelujah. Pag-ibig at kagalakan. Hallelujah! Na lang lahat ng ito ay daraan lamang Hallelujah! sa inyong mga buhay.
Hallelujah. Hindi ito mananatili. Hallelujah. Dahil ang mananatili Hallelujah. ay ang Hallelujah. kanyang Hallelujah. pangako. Hallelujah. magpakailanman. Hallelujah. Mananatili yung pangako ng Diyos. Oo nga naman. Dahil kung hindi siya nangako, hindi natin yung panghawakan. Kaya nga, sabi ko nga, lahat ng nangyayari sa buhay natin, doon nga, o paulit-ulit yung sasabihin sa pagsubok. Ikaw ang saksi ngayon, ha? Pagsubok. Huwag kang umiyak sa kay Sister Mel. Iyakan mo si Amang Yahweh. Lalo sa mga mahal mo sa buhay, lalo sa mga anak mo. Nasabi nga natin, hindi na ating kayang pahindian ang ating mga anak. Kaya iyon ang kahinaan ko sa mga anak ko. Totoo yun. Oo, totoo yun. Sabi nga natin, matapang si Sister Mel, pero matapang sa asawa. Sabi sa akin, ng Holy Spirit. Tigilan mo na ang, ano ba ang sabi niya sa akin? Tigilan mo na ang paglalait mo sa asawa mo. Sa pamamalengke ba? Sa pamalengke, wala akong kausap ng mga oras na yun. Ay sa puso ko tumututol. Yung mga binibili daw mga prutas, puro paglilibak ang ginagawa ko pagdating. Ano ba yan? Ang lambot-lambotan nito. Mga ganun. Mga binipintasan ko ba? Hindi mo man lang maano yung kanyang efforts na 3 o'clock pa lang, maalis na dyan, naglalakad hanggang bayan, tapos mamamalingki pa, tapos pintas-pintasan mo. Alam mo, yung Holy Spirit talaga, yung mano sa akin, napahiya ako sa sarili ko. Kailangan ko ba bang marinig yun? Kaya nga ngayon, tahimik na lang ako. Nagkamaki na lang ako. Dahil, ha? Direct ka. Direct yung sinabi sa akin. Dahil wala akong ginawa, kundi ganun ka. Pinipitasan ko mga baboy na naman, binili mo, ganyan-ganyan. Ako, parang naging nagger ako na kung kailan nang bumait ng asawa ko, na dati takot ako. Ngayon wala na akong takot. Ano ba yun? Ano matapang? Kaya nga sabi nga natin, siguro ako ang masama ang ugali pa rin. Aminin. Masama pa rin ang ugali ko sa asawa ko. Kung kailan na siya bumait. Na-spoiled ka. Hindi ko alam. Dahil nung araw, talagang sobrang takot ko sa kanya. Eh ngayon, takot ako kay Amang Yahweh. Pero sabi natin, doon sa pamimimintas ko, ngayon unti-unti ko nakikita. Sabi ko, paano kung wala yung asawa ko? Sino mamalingki? Sino magluluto ng almusal? Eh naku, yan ang kainaan ko, yung maaga ako nagigising. Di ba?